Ninakawan mo ang tindahan ng kapatid ko. Sinira mo ang birthday cake ng pamangkin ko. Ikaw, Hindi. Boss, parehong pagkakamali. Lahat mali. Hayo, huwag mong galawin ang kapatid kong babae. Nagpapakamatay. Gibain niyo siya. Sige na. Kaarawan ni Xiao Xiao ngayon. Huwag magpakita ng dugo. Hayaan mo silang umalis. Umalis ka. Bilisan mo. Xiao Xiao. Lolo? Naku, aking munting prinsesa. Kayo ngayon ay dumating. Tiyak na hindi lang para magregalo na ganito kasimple. Sabihin mo, ano na naman ang gusto ninyo? ako kuya. Tatay, bakit ka pa nahihiya? Bunso sa totoo lang, may kasintahan na si tatay. Bunso, alam mo si nanay nung nabubuhay, pinakamalapit na sa kanya. Kung hindi makuha ang iyong pagpayag, sa puso ni tatay, medyo may alinlangan. Ay naku, bunso, ito ay hindi pumapayag. Huwag mag-alala. 10 taon nang wala si nanay. Hindi ko hahadlangan ng kaligayahan ni tatay. Ang ganda. Ngunit ang kondisyon ay mabait siya, mabuting babae na karapat-dapat kay tatay. Saka palang pwede. Huwag kang mag-alala, kasintahan ko, maganda at mabait. Naku, anak, kung ganoon, pumayag kang makilala siya. Sige, ipaalam sa buong lungsod. Sa Lunes, ang pamilyang Fu ay maghahanda ng salusalo. Opo, Lanlan, balitang bukas si Fuling Yuan maghahanda ng family banquet. Papakilala ka sa anak niyang babae, Lanlan. Bukas pag tumango ang mayamang eras ng Fu, ikaw na ang magiging reyna ng pamilyang Fu. At ibig sabihin pangunahing mayamang misis sa kabisera. Sa karisma ko, walang lalaking hindi ko mahuhuli. Ang lalaking tulad ni Fuling Yuan madaling kontrolin para sa akin, Lanlan. Pagkatapos nito, kailangan mong alagaan kaming mga kaibigan mo. Huwag kang mag-alala. Pag nakuha ko na ang posisyon, hindi ko kayo makakalimutan.